Ang bulong ng kapre. Sa tahimik na bayan ng San Isidro, may isang matandang puno ng balete na nakatayo sa gilid ng barangay. Alam ng mga taga roon na delikado ang magtungo doon sa gabi, sapagkat sinasabing tahanan iyon ng isang kapre, isang higanting nilalang na naninigarilyo at nang-aakit ng mga taong mapangahas. Isang gabi, si Elena, isang matapang ngunit matigas ang ulo na dalagita, ay nagdesisyong patunayang kathang-isip lamang ang kwento. Bitbit ang isang flashlight, naglakad siya patungo sa puno ng balete habang natatakpan ng makakapal na ulap ang buwan. Lalong lumalamig ang hangin habang palapit siya sa puno. Ang mga dahon ay nagkikislutan kahit walang hangin, at isang pamilyar na amoy ng tabako ang pumuno sa paligid. Binaliwala iyon ni Elena, iniisip na gawa lamang ng kanyang imahinasyon, at humarap siya sa mataas na puno. "Kapre, kung totoo ka, magpakita ka." Sigaw niya ng matatag, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malalim na halakhak ang umalingaw. Napalingon si Elena, ngunit wala siyang nakita. Biglang nagkislap at namatay ang ilaw ng flashlight. "Bakit mo ako tinatawag, bata?" Tanong ng isang magaspang na boses mula sa dilim. Nanigas si Elena, mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Hay, hindi ako naniniwala sa iyo," sagot niya, nanginginig ang boses. Muling tumawa ang boses, mas malakas na ngayon, at tila sama-sama sa hangin ang malamig na kilabot. "Kung gayon, lumapit ka, at patutunayan kung totoo ako." Sa kabila ng takot, lumapit si Elena. Lumubog ang kanyang paa sa malambot na lupa, at napansin niyang may mahina at kakaibang liwanag sa mga ugat ng puno. Yumuko siya upang tingnan at nakita ang isang maliit, kumikislap na upos ng sigarilyo. Habang inaabot niya ito, biglang nagpakita sa kanyang harapan ang isang malaking anino. Ang kapre ay mataas at malaki ang katawan, may nagliliyab na pulang mata at isang mapaluksong ngiti. Nagsindi ito ng bagong sigarilyo, at ang usok ay paikat na bumalot sa kanyang ulo, parang korona. "Hindi ka dapat pumunta rito," sabi ng kapre ng mababa at umaalingaw-ngaw ang tinig. Sinubukan ni Elena sumigaw, ngunit nalunod ang kanyang boses sa makapal na usok. Ang huling nakita niya ay ang higanting kamay ng kapre na inaabot siya, habang ang malalakas na tawa nito ay kumakalat sa buong kagubatan. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-barangay ang flashlight ni Elena at mga bakas ng abo na patungo sa kailaliman ng gubat. Hindi na siya muling nakita, ngunit tuwing gabi, may mga nagsasabing naririnig nila ang boses ni Elena na humihingi ng tulong sa ilalim ng puno ng balete, bago ito lunurin ng tawa ng kapre.